Dumating na pala yung in-order nating sisiw. Ito yung marunong napakabait at napakagwapo. Ito naman yung idol ko. Idol kong may pagkagago. Ay siya gago nga talaga dahil pati chicks kinakain. O ayan, pineflex pa yung ginawa. Kaya samahan niyo akong kunin ng in-order nating sisiw kasi ngayon daw darating. Ngayon nandito na agad tayo. Ito yung sinasabi kong rider na napakabait at napakagwapo. Hinintay niya tayo ng ilang oras dahil ang tagal natin. Lalong papogi pues na ang tao. Siya nga pala guys, ito yung ikapitong araw na mag-aalaga natin ng mga sisiw. Ito na rin yung first time na mag-alaga. Kaya kanina nga sobra kong kinabahan nung may namatay na isa. Siya nga pala guys, yung mga sisiw na ito ay galing po sa Isabela. Kaya pagod na sila sa biyahe. At yung pinainitan ko na sila gamit ang mga ilaw na pang broiler. Karating ng pagkadating ay pinainom ko na muna sila ng vitamins kasi masyado silang na-stress sa biyahe. Ang layo na ako ng galingan nila. Dahil hindi ko pa nga natapos yung ginagawa ko sa pagtitirahan nila. Tapos na bago ko sila ilagay. Sa nga pala guys, ay ibang pala yung pakiramdam mo pag ikaw ay gumagawa ng sarili mong negosyo. Kaya kahit first time natin ay gagawin pa rin natin yung best natin para makamit yung pangarap. At ayan, isa-isa ko na silang nilagay sa tirahan nila. At kahit maliit ay kasang-kasa rin sila kahit lumaki sila dyan. Diyan nga pala 50 pieces yung in-order ko kasi medyo malaki yung bahay nila. Kaso naman sila dyan. Nakahiligan ko pong mag-alaga ng mga sisiw kasi gustong gusto kong magpakain ng mga manok nung bata ako. Saka gustong gusto ko rin makahawak ng mga sisiw kagaya nito. Kaya pinag-ipunan ko talaga yung pinambili at nagastos ko dito. Hindi lang para biro at madali ang pag-aalaga ng sisiw. Sisiw dahil magagastusan ka talaga sa mga pagkain nila. So nakagamitan para sa pag-aalaga sa kanila. At ayan, natapos natin yung kawain natin. At kaya sarap din silang pangmasdan. Ayan guys, ang sarap talaga nila panoorin dahil nakakapagbigay ng comfort. At ayan, panoorin nyo na rin.